Sinugod po ang bahay ni Tatay Digong. Grabe talaga. Na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte, may nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mamaya bibigyan natin ng komentaryo kasi nagalit na po dito si Pulong, ha? Si Pulong Duterte. Sige. Sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng umano'y gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad. Because why does it have to be like this? Alam mo yon? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. No, si Kitty mismo, ang Kitty Duterte, yung anak ni Tatay Digong, ang humingi ng tulong mismo sa taong bayan. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharas ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang ito. So, nagagalit na po at kinukundina ni Pulong Duterte yung panghaharas ng PNP CIDG. Dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag. Yan. Okay, tinatanggi ng CIDG ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Okay. So, diyan muna, tinatanggi. Kinukundina ni Pulong, tapos tinatanggi ng CIDG, ng PNP CIDG, yung pagpunta ng mga pulis dyan. Nasa sa inyo na yan kung kanino kayo maniniwala. No? Ano na lang yan eh. Nasa credibility na lang yan. Una, wala ako doon. So, hindi natin malalaman kung totoo ito or hindi. Ayoko manghusga. Okay? Ako po ay magbibigay ng opinyon. At kung tatanungin nyo ako kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Pulong Duterte or yung CIDG. Hindi natin alam kung si Torre na naman ang pasimuno nito, hindi na rin natin maintindihan, hindi na rin natin alam. No? Pero para sa akin, kung ako ang inyong tatanungin, mas naniniwala ako. Or hindi lang mas naniniwala. Naniniwala ako kay Pulong Duterte at hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ng CIDG na hindi totoo. Bakit? Ilang beses na nangyari yan. We were there eh. Sinugod. Di ba? Tandaan nyo po. Kung ikikwento ko sa inyo, 2 years before, 2 years ago, kunwari, kukwento ko sa inyo 2020, nasusugod ng 5,000 pulis, pupuntahan at bababuyin ng KOJC at bababuyin ng katedral ng KOJC, hindi kayo maniniwala. Kasi seemingly, it's impossible. Gagawin ba ng pulis yan para lang hulihin ang isang pastor? And yet, nangyari, di ba? Kung ikukwento ko sa inyo 2020, si PRRD ay kikidnapin, isasakay sa private jet at idadalhin sa Hague. Hindi rin kayo maniniwala, di ba? Maraming hindi maniniwala. Pero, nangyari. Kaya ngayon, ako at marami ring tao ay naniniwala na talaga mayroong mga pulis dyan. Anong plano nyo? Magtatanim kayo dyan? Anong kailangan nyo sa bahay ni Tatay Digong? Nasa dahig na si Tatay Digong eh.
Anong sasabihin nyo? Kukuha kayo dyan, magtatanim kayo ng bata, magtatanim kayo ng babae, para sasabihin ninyo may human trafficking, magtatanim kayo ng droga, magtatanim kayo ng baril, para sasabihin nyo, drug lord si Tatay Digong, may sasabihin ninyo, nagbebenta siya ng baril. Anong itatanim nyo na naman dyan? Diba? Hindi nyo masisisi yung mga taong katulad namin kung hindi na naniniwala sa inyo. Dahil yung mga pinaggagawa nyo, kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kayo may kalokohan dyan eh. Di ba? Sino bang may kasalanan? Alam nyo, ito isang patunay na yung ginagawa kay Tatay Digong, this clearly ipinapakita na mananalo yung Duterte. Mananalo yung 10 kandidato ng PDP. Mananalo yung 10 Duterte team na senatoriables. Dahil desperado na sila. Kinuha si Tatay Digong, dinala sa Hague para hindi makakampanya. Dahil alam nila ang lakas ng Duterte. Ngayon, si BP Sara nag-iikot, pinagkakaguluhan ng taong bayan. Anong ginawa kay Sara, kay Inday, kay BP Sara? Nasa listahan na ng ICC. Nangunguna na. Dati nang nasa listahan pero ngayon siya di umano ang susunod na dadakpin. Lumipat si Camille. Prinomote ni BP Sara, anong ngayon? Pinaiimbestigahan yung Prime Waters. Bigla sila nagkaroon ng interest sa Prime Waters na wala naman dati. Anong sasabihin nila, mga ugok? Ano sasabihin nila? Nagkataon lang. Talaga namang may problema. Ano sasabihin ni Binay? Hindi pwede, dapat ba nating i-postpone yung paghabol sa Prime Waters dahil eleksyon? 'Di ba? Kasi yan ang sinabi niya, pwede ba i-postpone natin yung murang bigas dahil eleksyon? Questionable yung yung mga tirada nila, yung timing. 'Di ba? Lahat ng makakatulong sa Duterte ginigiba nila. Kasi kung mahina, itong mga 10 senador, sila Pastor Kibuloy, sila Attorney Vic, sila Hinlo, sila Jimmy Bondoc, kung sino-sino pa, yung 10 na yon. 'Di ba? Kung mahina yon, hindi nila kailangan gawin itong mga ito. Ito ay patunay na malakas ang Duterte. Ayaw talaga nila eh. Sabi nyo, nasa dahig na si Tatay Digong. Wala na tayong jurisdiction doon. Ang bahala doon ay ang dahig na. Pero lintik, bakit ginugulo nyo pa yung bahay? Tapos itatanggi nyo. Yan pag isang masama sa kanila eh. Si Tatay Digong, pag sinabing patayin yan, pag naglaban, paninindigan niya. Yan pang problema sa inyo eh. Meron kayong ginagawa, hindi pa kayo magkaroon ng B para panindigan. Ano sinabi nyo? Hindi papasok ang ICC, hindi kayo nagpapasok ang ICC. Anong ginawa ni Marcos? Itinatanggi. Di ba? Dapat kung meron kang ginagawa, sinusugod mo, inaamin mo. Ano sabi nyo? Hindi kayo magsasampa ayaw nyo ng impeachment kay BP Sara. Ang unang pumirma, anak mo, BBM. Wala kang B eh. Kung may gagawin ka, aminin nyo. Tulad nito, di ba? So konting panahon na lang, mag-e-eleksyon na, tiyagayin natin. Panalo po tayo dito. Kitang-kita sa mga aksyong ginagawa nila, kitang-kita sa mga rallies, sila mismo wala ng rally. Bakit? Walang energy yung taong bayan eh. Yung vibes wala. Kasi isipin mo, sila magrarally, anong sinisigaw? Duterte. Kaya ayaw na nila magrally eh. Samantalang ang rally ng PDP, ng Duterte, pinagkakaguluhan. Ang daming tao. 'Di ba? So wag niyo sabihin naku, pagka natalo ang Duterte dito, dayaan 'yan. Wag po naman sana. Oo. Wag niyo na pong gambalain si Tatay Digong. Nandoon na siya, idinala niyo ron. Wag na kayong mag-epal-epal diyan sa bahay kasi maraming bantay diyan. Alam namin ang
capabilities ninyo. Kung ang simbahan ay sinugod yung mga pulis kayo, 5,000 sa pangunguna ni Torre, kaya nyong gawin dyan sa bahay ni Tatay Digong dahil mga wala kayong konsensya. Ha? Tigil nyo na yan kasi nakabantay na ang taong bayan dyan. O, next topic tayo patungkol dito sa China. O, ito, pag-usapan natin, ha? Sumagot ang China. Kolokoy kasi itong mga kababayan nating mga politiko. Sinagot na ng China ang issue sa pagkaaresto ng National Bureau of Investigation sa isang Chinese national matapos madiskubre ang umano'y spy equipment sa loob ng sasakyan na nakaparada malapit sa main office ng Commission on Elections o COMELEC sa Maynila noong Martes. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang panig ng China sa Pilipinas upang makakuha ng karagdagang impormasyon ukol sa insidente. Muling binigyang diin ng Chinese official na ang China ay sumusunod sa non-interference principle o hindi pakikialam sa panloob na gawain ng ibang bansa. Saad pa ni Guo Jiakun, hindi nakikialam at hindi rin interesado na makialam ang China sa mga internal na usapin ng Pilipinas. Pinayuhan naman ng Chinese official ang ilang mga politiko sa Pilipinas na huwag gawing oportunidad ang insidente upang magpakalat ng mga issue ukol sa China at magsagawa ng walang katuturang akusasyon para sa pansariling kapakinabangan. Yan. Tama. We also advise certain politicians in the Philippines not to use it as an opportunity to propagate China-related issues and make groundless accusations for selfish gains. Well, hindi po totoo yung mga espiya na yan. Kung ako po tatanungin, hindi po totoo yan. Una, anong pakinabang makukuha ng China sa atin? Ang ganda-ganda ng bansa nila. Pangalawa, ang high-tech ng bansa nila. Ang espiya nila nag-iikot. May dalang gadget. Nag-iikot. Umaali-aligid sa COMELEC. Anong kalukuhan yan? Di ba? Bata na lang ang maniniwala dyan sa kwentong barbero na yan. Kalukuhan po yan. Pangatlo, ito ang pinakamatindi dito. Mga kababayan ko, ito po ang sabihin ninyo doon kung paano nyo ikakampanya ang Duterte. Dahil ito ang realidad na nangyayari sa bansa natin. Kasi meron pong mga swing votes, undecided until now. Yan po ang kausapin natin at bakit kailangan suportahan ang Duterte. Kasi yung ginagamit nila ang gera against sa Duterte. Yan lang naman ang habol nila dyan eh. Pansinin ninyo, walang proyekto, binabaha tayo gaya ng sinasabi nilang bilyon-bilyon ang ginastos dyan pero bibaha pa rin. Walang infrastructure, pinalitan ng ayuda, etc., 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 etc. Anong ginagawa nila? Puro lang paninira sa mga vloggers, sa Duterte at China. Yan lang. Bakit walang proyekto? Kasi kasalanan ng China. Kasi fake news yung mga vloggers. Kasi kasalanan nito ng Duterte. Bakit may baha? Kasalanan nito ng Duterte. Kasalanan to ng mga fake news peddlers, vloggers ng Duterte. Kasalanan nito ng China. Puro ganyan. Paikot-ikot sila, di ba? Ang tanong, meron ba silang nagagawa? Ang sagot nila, Si Claire. Anong sagot nila? Kasalanan nito ng mga vloggers, kasalanan nito ng China, kasalanan nito ng Duterte. Bakit ang laki-laki ng confidential funds ni Marcos? Saan napupunta? Ito may babasahin ako sa inyo. Ihahabol ko. Kasi questionable po yung mga kung saan napupunta yung pera. Tingnan po natin ito, Tingnan natin. Ito, basahin ko sa inyo. Ito ang totoong issue Saan ginastos tong perang to? Gold reserve, 129 billions. PhilHealth, 89.9 billions. Maharlika funds,
250 billions. GSIS 62.5 billions. SSS 62.5 billions. Land Bank 62.5 billions. PDIC 117 billions. Marcos confidential funds 4.5 billions. May confidential funds po si Marcos ha. Baka hindi nyo po alam. Kasi sinasabi, puro yung 150 millions. Billions lang yung kay BP Sara kine-question. Marcos confidential funds 4.5 billions. Asan yan? Flood control project 500 billions. Oh. Bank loan for health system in rural areas 28.7 billion. Saan ang tunay na issue? Saan napunta yan? In total yan 1.12 trillion. 'Di ba? Yan ang dapat ipaliwanag. Anong isasagot nila diyan? Hindi kasalanan niya ng mga Duterte fake news peddlers na vloggers. Kasalanan niya ng China. Kasalanan to ng confidential funds ng Duterte. 'Di ba? Wala silang lehitimong sagot. Nililigaw nila eh. Yan ang kailangan nating maipaliwanag sa taong bayan. Itong pamahalaan natin, walang malinaw na plano sa bansa natin. Walang sinasabi si Claire. Anong ginagawa ni Claire? Banatan lang ng banatan ng Duterte. Anong ginagawa nila sa mga isyong ganyan? Paulit-ulit, again, uulitin ko, fake news peddlers, ang vloggers ng Duterte, China, kasalanan ng Duterte, harapin mo na lang ang kaso mo na ikaw ay may 150 million confidential funds. Diba? Saan pupunta ang bansa natin kung hindi hinaharap yung problema ng bansa? Anong inaayos nila? Kaya nga sinasabi ko, kung totoo nagbabayad si Amy ng mga vloggers, huwag kang gumaya sa kapatid mo. Gawagaya ka eh. Ano inaayos nyo yung optics? Hindi nyo inaayos yung ugat ng problema. Yan po ayusin ninyo, yung ugat ng problema. Huwag kayong kung ano-anong kalokohang ginagawa ninyo eh. Di ba? So, sa ating mga kababayan, importante, no? Kaya nga pinapaliwanag natin ito, kung paano natin ikakampanya yung Duterte. Very important na manalo yung Duterte. Magtulong-tulong po tayo. Di ba? Sana naman wag nyo na munang isingit si Amy. Kasi nakakasama siya eh. Unless meron siyang lehitimong magagawa. Magtulong-tulong tayo, explain natin sa taong bayan. Bakit? Wala tayong future. Kaya nga sabi ni BP Sara, wala na rin eh. Kahit matanggal si Tamba, ubos na rin ang pera ng taong bayan. Yan po ang kailangan nating mapaliwanag. Wala silang plano sa bansang Pilipinas. Puro sila at puro sila. Di ba? Ginigirian pa nila ang China. Sasali tayo sa gera na hindi naman nating kasalanan. Hindi naman tayo kasama. Tapos mapapahamak tayo. Tapos sino makikinabang? Yung mga nakaupong politiko na mga gahaman sa pera at posisyon. Huwag po, mag-iingat po tayo sa ganyan.